Happy morning! Welcome to Adventist Med Facebook Live. Ayan, masasabi na naman natin, Praise God, it's Friday! Ayan, tama yan. Ako po si Lady Mataya Dapat, Marketing Officer dito sa Adventist Medical Center Manila. At ang makakasama natin today ay walang iba kundi isa sa mga health educators, isang registered nutritionist and dietitian, walang iba kundi si Miss Miles Salas. Hello po! Magandang umaga. At ang pag-uusapan natin today ay about sa nutrisyon para sa mga elderly, yung mga nakatatanda sa ating mga bahay. Ayan, pero bago po tayo magpatuloy, mag-pray po muna tayo. Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for today that you have given us life. Thank you for blessing us with strength and all the things that we are enjoying, even amid this pandemic. Thank you, Lord, because we know that you are going to be with us today as we learn. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning ulit, Good Miss morning, Miles. lady. And sa ating mga nanonood, sa ating mga bahay, no? Sa nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola. Yan. Lalo na po para sa inyo to o sa ating makakilalang may kasamang elder sa ating mga tahanan. So, hello po at stay tuned sa ating programa ngayon. Tama. Huwag niyo pong kalimutan na i-share po itong ating live stream para mas marami pa ang matuto at makapakinig. Yes Okay. po. So, syempre hindi na natin papatagalin pa. Tayo na po at magsimula. So, tayo po, maging sino man tayo, may kataasan man tayo sa ating pamumuhay, or mababa lamang yung ating antas, nasaan man tayo nakatira, kumakain man tayo ng healthy, nag-e-exercise, lahat po tayo talaga ay dumarating sa punto na tayo ay tatanda at tatanda. We are growing old, di ba nga po? Yun nga po, sa isang life stages ng isang tao from infant or kahit na fetus sa tiyan pa ng ating mga magulang, tayo ay lalago ng lalago. Tatanda hanggang sa, alam na po natin kung saan patungo ito. So, lahat naman po tayo makakaranas, di ba po? Kayo po ay sa inyong mga kapamilya nakaranas na nawalan ng mahal sa buhay or yun. So, kasama po kaya ngayon napakagandang pag-uusapan natin kung ano nga po ba yung sapat o dapat na nutrisyon. Dahil po nung nakaraang linggo po ay napag-usapan natin yung nutrisyon para sa mga bata naman. Kaya ngayon naman para maging balanse dahil iniisip ng mga madalas ng katandaan, okay lang ako, matanda na ako, so kahit ano na lang yung aking kainin, yun nga po dahil nabanggit nga natin kanina Ma'am Lady, no? Pero mahalaga po na kahit sa ganitong edad tayo ngayon, sa inyo pong mga tahanan, ay mahalaga pong pangalagaan pa rin po natin yung ating kalusugan. Lalong-lalong higit yung ating nutrisyon. Kaya, paano nga po ba na tayo ay mas papatagalin yung ating buhay? Kaya ba Ma'am Lady, may ideal kayo? May gusto kayong i-reach na goal na dapat ganitong age? Alam mo, sa totoo lang, parang gusto kong makaabot ng 100. Wow! Kasi may nabasa nga akong libro, itong Blue Zones na book, no, ng National Geographic. And na-inspire ako na kaya naman pala na maging centenarian. So, somehow, yun yung goal ko sa buhay. Ako din po, nung ako din ay na-encounter ko itong Blue Zone na ito, ako din ay na-inspire na gawin ko yung mga secrets paano nga bababuhay ng mahaba. At Ma'am Miles, hindi lang yan. Kapag umabot ka ng 100, may matatanggap ka, di ba? So, hindi ko alam kung magkano sa bawat lugar. Pero, malaking bagay yun. Yes po. Isang privilege din po ang makaabot ng ganung edad. Tama po ba? So, yun po, tayo na po ay tumuloy. May tinatawag po tayong senescence. So, ito po yung proseso na kung saan tayo ay tumatanda. Yung process of growing old. Yung pagtanda. O ito yung kung saan na tayo ay status natin na tayo ay nasa katandaan na. So, meron tayong tinatawag na gerontology. So, ito yung science ng pag-aaral po patungkol sa pagiging matanda o yung old age na tinatawag. Then, yung geriatrics, ito naman yung branch din siya ng medicine na kung saan tumutukoy sa kung paano masusolusyonan yung mga diseases ng pagiging isang tao na nasa katandaan na. So, nandiyan, alam natin ngayon na at risk
'di ba? Lalo na sa ating crisis ngayon na ang mga katandaan ang pinaka unang-una talaga na naapektuhan o nagiging infected, 'di ba po? Posibly at risk na magkaroon itong ating crisis ng virus, COVID-19. So, aalamin natin na itong mga lifestyle diseases po, yung chronic, 'di ba po, na tinatawag diseases, ay sila din po yung unang-una nakaka-apekto nito. Kasi later in life pa natin nararanasan ito. So, ayan po. Actually, meron tayo sa ating pagtanda, hindi lang kung inyo mapapansin sa inyong mga magulang, mga lolo-lola, may kanya-kanya pong nararamdaman yan. May mga pagbabago na tinatawag, changes physiologically, yung pangatawan, psychosocial, even yung ating social life. Yes. So, lahat yun may pagbabago. And unang-una, so meron po tayo doon, yung inyong mapapansin, loss of teeth. Nako, mawawala na ng ngipin. Yes. So due to bumababa yung pag-absorption din ng calcium sa ating katawan at sa pagtanda na nga rin po. So talagang tendency niyan is pawala ng pawala yung ating mga ngipin. So paisa-isa, paunti-unti. Kaya madalas ang ating mga lolo-lola, mga nanay-tatay natin sa ating mga tahanan, ano pong madalas na gamit na nila? Aba, nakapustiso na. Diba po? So yun yung parang, yun yung aid nila. Para paano nga po ba ma-overcome itong loss of teeth, yung changes na ito. Para at least magamit pa din nila or parang maging normal pa din yung kanilang pamumuhay. Especially, nagamit natin ating mga ngipin sa pagmuya. Diba? Ang hirap-hirap po ng may wala o may bungi. Diba? So, isa din po dyan is decrease in neuromuscular coordination. Kaya minsan, ang mga matatanda natin, mga nanay natin sa bahay, minsan, ang bilis na lang sumakit yung likod, nahihirapan sa paglakad, may mga muscle pain na tinatawag, no? Dahil po sa pagtanda ay nagkakaroon din po ng decrease ng ating mga muscles, yung pagbuo ng ating mga muscles. Kaya minsan sa pagtanda po natin, ano nangyari? Nangangayayat, yung iba, nagkakaroon ng muscle wasting na tinatawag po. So isa din dyan is impaired hearing and failing vision. So, normal, di ba? Nalalabo na ang mata. At syempre, naku, si lolo at si lola, laksan mo yung boses mo. Sabi ng mga tito-tita, laksan mo yung boses mo, hindi ka naririnig niyan. Yes po. So, normal yon sa pagtanda ng ating mga natin. So, tayo po ay lahat naman ay makaranas ng ganito. So, isa po ito na apektuhan yung sa halimbawa, kung tayo ay, ang ating mga nanay o tatay ay malabo na yung mata, na babawasan din yung ability na sila yung makapag-prepare ng pagkain nila. Siyempre, yung pamimili din sa mga groceries, sa mga ingredients ng kanilang mga recipes. No? So, one way din na itong changes na ito na nakaka-limit sa kanila, sa kanilang, nakaka-apekto sa kanilang nutrition din. So, meron din dito, diminished sense of taste and smell. So, normal sa katandaan na kaya minsan parang hindi na pala nila maamoy or hindi na nila masyadong malasahan yung mga pagkain. Kaya ano pong minsan hinahanap nila, minsan nagtatabihan sila ng asin sa kanila pag kumakain kasi hindi na po nila malasahan. Kaya pala. Yes, so normal po ito since na yung katawan natin lahat po halos nagdi-decrease as we grow. Una-una yung tinatawag nating BMR, body metabolic rate, or yung metabolism natin. Kaya minsan, wala tayong ganang kumain, di ba? Ang ating mga matatanda, kakaunti lang, kakainin. Parang for the sake na lang din na talagang pagkain. So, intindihin po natin sa ating mga tahanan kung kayo po ang inyong mga lolo-lola o mga mainalagaan po kayo nakakatanda, ay sila po talaga ay nakakaranas itong normal na pag-ano. Pero mamaya alamin po natin paano natin ito pwedeng, ano yung pwede natin gawin para ma-overcome ito or matulungan natin sila. Then, meron tayong physical discomfort. So, syempre, yun din, hirap matulog, konting galaw lang, yun nga, may sabi, tulog manok na daw. Yun na nga, minsan, di ba? So, konting galaw na lang din, may mga nararamdaman na arthritis, sakit sa, buto, sa nerves. So, ito po yung mga changes na normal na nangyayari sa mga matatanda. So, ngayon, aalamin natin, paano natin matutulungan yung ating mga
mga kasama sa bahay na matatanda. Para Pero sa bago yan, nutrisyon. Ma'am Miles, Yes batiin muna natin Sure. yung ating mga viewers. Ano po? Maraming salamat dahil nandyan po kayo. Nandito si Ma'am Ann Jo Tapagnob, John Mozol, Marlon Fernando, De La Peña Tess. Sabi niya, very interesting ang topic dahil daw senior citizen. Ayan, kung meron kayong mga friends po na senior citizen, i-share niyo naman po itong ating video. Nandito rin si Zenaida Katibog Atienza, Hello si po. Mami Els Galutan, Nelly Miral Murillo. Sabi niya, hello po, maganda ang topic niyo ngayon. Thank you sa lahat ng tinuturo niyo. Marami akong natututunan. Salamat sa inyong program araw-araw. Maraming Thank you salamat po. din po. Isang masaya po kami na Good feeling po. oo. Eto, nandito rin si Rowena Mutia, Vanessa Valdesancho, Louie Barrias. Thank you, Louie. I enjoy Tamonan del Rosario. Good morning din po. Mang Virgie Cueto. Ayan, watching from Chaong, Quezon. Dr. Widen Fofwe. Ayan. And of course, sa ating director, si Dr. Linda Varona. Hello. God bless daw po sa lahat ng viewers. And, ayan, sabi niya, God bless sa lahat ng seniors. So mabuhay po yung mga Yes. seniors natin, no? It's never too late kasi minsan lagi natin iisip, hindi, huli na. Oo, Pero matanda na ako, hindi na, nasanay na ako dito. yun na lang Pero- po. Parang panatag na tayo sa kung tatay. Pero may magagawa pa rin po pala tayo. Yes. So yun po yung mahalaga. So ipagpatuloy na po natin, Okay. lady, no? So, nais ko lang din po palang i-emphasize sa inyo yung aside po sa ating mga physical na kanina po yung binanggit na madalas na nakikita sa mga katandaan, yung loss of teeth. So, mayroon din po tayo yung mas underneath pa sa ating katawan ng mga nangyayari sa ating katawan, no? So, sa mga ating nakatanda dyan, meron din po palang change in body composition. So, ano po ba yung mga body composition sa ating katawan na nagbabago? So, yung mga muscles, even yung fats, ito po ay nagkakaroon ng changes. Depende din nga po sa ating lifestyle o yung ating mga kinakain. So, basically, sa ating pagtanda, mas bumababa po talaga. Since bumababa yung ating metabolism. So, talagang may nagkaroon ng decrease. Oo. Then, sa ating gastrointestinal po, sa ating pagkain. Yung mga panunaw. Yes, panunawan. Di ba po? Yan. Ano pong napapansin natin? Kasi sabi ng mga matatanda, parang naku, hindi na ako matutunawan. Mabagal Oo. na. Yung panunaw nga po natin. Since nagkaroon ng pagbabago, yung ating metabolism, ganun din po yung ating panunawan. And yung motility or yung movement po sa ating yung peristalsis na tinatawag, nagkakaroon din po ng pagbagal or pag-decrease. Unlike yung pag-function niya, yung normally na ganitong mga edad, talagang go na go po yung ating mga organs sa ating katawan. So, nagkaroon din po ng decrease. So, nagkaroon din po ng cardiovascular sa ating mga puso. So, basically po, yung output po na pinapump ng dugo sa ating mga puso, sa ating katawan, nagkakaroon din po ng changes o medyo bumababa din po. Ayan. So, napakadami sa loob pa lamang po yan ng ating pangangatawan. So, even sa respiratory function, so kagaya ng binanggit ko kanina, we are at risk, mga nakakatanda ngayon, since yung ating target is yung ating lungs, di ba po, ng COVID-19. So, that's why yung ating mga tissues po, yung sa ating lungs, binubuo po yung tissues, nagdi-decrease din po. So, papansin nyo, halos lahat pabawas ng pabawas, no? So, kailangan natin gawin talaga is ma-maintain and ma-strengthen yung ating pangangatawan, lalong-lalo na po sa loob, no? Then, nagkaroon din ng sa renal function, skeletal tissue, so, kaya mas agree tayo magkaroon ng arthritis, osteoporosis sa mga kababaihan. So, dahil nagkakaroon na po ng pag-decrease din ng nutrients na na-absorb sa ating katawan. Ayun, So, ang dami pala talagang nangyayari sa mga sobrang- nakatatanda, no? Kaya hindi po dahilan na walang tayong gagawin. Ito pa yung dapat na panahon na mas ingatan po natin at alagaan yung ating pangatawan. Pero alam mo, Miss Miles, meron akong mga nakilala na talagang mga, kumbaga may edad na sila, 70s, 80s. We even have doctors here Yes. na 80s na ang edad. Pero Grabe pa rin grabe, yung postura, yun na. Yes. maganda pa din at continuous pa din yung kanilang pag-work. So, posible rin pala Yes, talaga ito. posible po. Kaya nga po nakapagtataka na, halimbawa tayo nakaka-encounter ng mga 70s, 80s na Oo. edad, pero yung postura, kasi sa lifestyle din po din talaga nila. Oo. And talagang nandun siguro po yung determinasyon na maging healthy. At yan na nga yung tinutukoy natin, Miss Miles, na blue zone. Blue zone. Yung kung makita nyo po, i-google nyo po, i-search nyo,
yung blue zones na tinatawag. Ito po yung nag-feature sila ng mga lugar kung Actually, saan... lady, sa dulong part, meron Oo. ako para makita din Ay, nila. ayan. So, ayan po, sige. tutukan Niyo niyo po hanggang ito. end para makita niyo yung blue Oo, zone. kasi so, ito sobrang mga- nakaka-inspire talaga, di ba, ma'am? Oo, kasi 100 years Years old. old. Imagine. Tapos, okay na okay pa sila. Yes. So, sino Alright. kung may ayaw na maka-reach na ganun, makita niyo pa yung mga apo niyo na lumaki o na baka magka-apo na din. At saka, Miss Miles, kung iisipin kasi natin, sa buong buhay natin, no, syempre, kabataan, mag-aaral, tapos magtatrabaho ka na. Ang pagtatrabaho from about 21 Yes. hanggang ma'am. 60. O, di ba karamihan 60, yung iba 65 pa. So, ibig sabihin, kung ang life natin ay, kung iisipin nyo na gusto nyo lang na hanggang 75, 10 years na lang kayong mag-enjoy talaga. Yes. So, kaya mas maganda na mahaba, Yes, no? ma'am. Para after ng work, ma-enjoy naman Yes. natin yung life natin. So, magagawa natin yung mga bagay na hindi natin nagagawa Oo. during na sobrang busy sa work mo, no? Oo. So, kayo po sa inyong mga tahanan ngayon, goal po natin. Walang po imposible kung may kasamang determinasyon at yung goal po talaga natin ma-reach yung 100. Oo. Di ba po, sa tulong ng Panginoon, ma-reach po natin yun. Di ba, Yes. ma'am? So, tayo din po, it's a challenge for us. Ayan po. So, tuloy na po natin. So, aside sa ating physiological, yung pangatawan, mayroon din po tayong tinatawag na psychosocial o socio-psychological changes, mga pagbabago. So, unang-una dyan yung food habit. Kung dati ang inyong mga food preference sa inyong mga tahanan is yung mga, mostly yung mga luto, mga prito, may sarsa, pero nung kayo ay sa pagtanda nyo na nagkaroon ng pagbabago, gusto nyo na lang sabaw, gusto nyo kasi, kagaya ng binanggit natin kanina, lulunukin na lang, since hirap, yung mga ngipin, wala na, or nakapustiso na lamang, so avoid tayo doon sa mga medyo may katigasan na, talagang sumasabit-sabit, so nag-iiba yung food habits din natin. So kung dati, tayo ay puro kumakain pa ng mga junk foods, pero nung tayo ay nalaman natin na ito pala yung mga dapat kainin, so nagkakaroon din ng changes. Or minsan yung iba, baka negative naman. So, from positive to negative, baka dati naging healthy sila, pero nung kanilang pagtanda, dahil sila ay nakaranas ng mga ganitong pagbabago, mas na-lead sila doon sa mga mapapadali ka nga, pero hindi naman healthy. So, katulad kahapon na ating pong napag-aralan yung mga matatamis, no? Sarap, ma'am, di ba? Totoo. So, lalo na sa matatanda, since hindi na sila makalasa, gustong-gusto nila yan, malalasahan muli. Yes. Kaya, so, tayo po ay maging watchful pa din po tayo sa ating mga kinakain kahit sa ganitong edad na po natin. Tama. Ayan, economic aspect. So, hindi naman po lahat tayo ay may kakayanan or bilhin yung mga pagkain na alam po nating healthy. Pero tayo po ay may tinatawag mga alternatives or bakit hindi po natin itry na yung mga bakura natin, gamitin natin, lalo na sa ngayong quarantine. Ano po, so tayo po ay tamnan natin yun at i-harvest. At the same time, exercise na din. Yes, tama yan. Since ang mga matatanda po ngayon, less physical activity na din po, At di saka ba? ma'am, yun na yung pwede nilang maging hobby. Habit. Kasi Yes. syempre, after nilang mag-work, di ba, sanay na sanay kayo, nag-go na go ka kapag ikaw ay may work. Pero pag nasa edad ka na ng retirement, pwede siguro maging hobby yung pagtatanim. Yes. Para meron din silang aanin na mga Anime. healthy na gulay at So, prutas. parang full package na siya, Yes. ma'am eh. Parang hard work mo, pero exercise na pala, Yes. then may harvest ka pa. So, yun po, yung magandang muling pinapaalala namin sa inyo ngayon. Then, syempre, yung loneliness, yung pagkalungkot sa katandaan, lalo na yung ibang mga matatanda na naiiwan na lang mag-isa sa Totoo yan. tahanan, or lalo na kung nawala na ng asawa, di ba po, nakakalungkot, ma'am lady, no? Pero ito po ay talagang normal na nararanasan. Kaya nga po, ano po yung magagawa natin na tayo ay may mga kasamang matatanda? Paano natin sila matutulungan upang maiwasan po itong mga bagay na, o mga pagbabago na ito? So, ano pa po? So, meron pa po tayo diyang lack of nutritional knowledge. So, minsan, kaya thankful po kami na nandyan kayo ngayon, nanonood sa amin para magbigay kaalaman patungkol po sa nutrisyon sa mga ating mga nakatatanda na mga hindi pa po alam kung ano yung mga dapat kainin o yung mga dapat kainin. So, ito po, mas maganda na i-maximize nyo na po or take advantage nyo na po yung pagkakataon na ito, no? Then, so, ayaw po natin na maging ignorant tayo sa ating mga kinakain. So, simpleng
nakita pa lang natin yung isang pagkain, alam na natin, maganda yung may alam. Di ba nga po, lamang ang may alam. Yun po yun eh. So, since kanina nabanggit natin yung loneliness, it can also, pwede po siyang mag-progress into depression and anxiety. So, yun po din yung iniiwasan natin since ang ano pong napapansin niyo sa mga matatanda, minsan medyo sensitive. Nagiging sensitive kasi nga po, intindihin po natin na nakakaranas sila ng mga ganitong pagbabago sa kanilang At saka yung pakiramdam ni Smiles na dati ang lakas-lakas mo. Diba? Yung feeling na dati nagagawa mo lahat ng gusto mo. Pero nung tumanda ka, syempre nag-slow konting akyat, konting ganito, possible kang ma-fracture, diba? So may lungkot nga namang dala. Yung mga ganon. So, yun yung mga, ito yung mga bagay na dapat nating maalala at nawa ay maunawaan natin ang ating mga nakakatanda sa mga bahay. Kaya minsan akala natin nagsusungit na or intindihin natin na sila ay nakaranas ng mga ganitong pagbabago o proseso ng mga pagbabago. Yan, minsan self-esteem, mababa, pati yung pagiging independent nila. So gusto nila parang may kasama, di ba po? So, syempre, ayaw nilang mag-isa. Kasi nakakalungkot naman po talaga, di ba? So, may mga times na gusto natin mapag-isa. Pero, sa mga ganitong panahon, mga ganitong edad, gusto natin, bilang nakatatanda, ang madalas yan, gusto niyan mag-share ng mag-share eh. Magkwento ng magkwento. Naranasan mo na ba yun? Oo, naranasan ko yan. Minsan nga paulit-ulit eh. Diba, pag gusto nila mag-share ng mag-share ng kanilang mga experiences. Kaya nakalungkot po para sa kanila kung sila po ay mag-isa sa inyong mga tahanan. Kaya maganda po sa ating mga anak dyan, apo, samahan din po natin. Bigay din po tayo ng oras para sa kanila. So, di na po natin papatagalin din. Tayo na po ay dadako sa ano nga po ba yung sapat na nutrisyon na kanilang dapat matanggap. Since natin nalaman na itong mga pagbabago na ito na yung mga dapat na i-consider natin sa paghahain ng mga pagkain sa kanila para po doon sa ating mga nakatatanda na hindi na kaya, mga bedridden na, or yung sa mga kaya pa naman, nakatanda, ano po ba yung mga dapat na i-prepare? Ano yung mga pipiliing pagkain? Ayan, excited na ako. Ayan. So, unang-una, syempre yung energy or calories, di ba po? So, tayo ay everyday, meron tayong ideal or requirements na dapat maabot. So, unang-una dyan, dahil nalaman natin na bumabagal na yung ating metabolism, nagkakaroon na rin po ng pagbawas o decrease ng energy o calories na dapat matanggap ng ating mga nakatatanda. Kasi yun, nandun na din yung isipin natin na wala na silang gana. And for them to eat na yung isang malaking plato na punong-puno, mahirap din po sa kanila. Challenging po yun sa kanila. So, there are a lot of ways para po mapuno o mapunan po yung mga calories na kailangan sa isang araw. So, actually, yun nga, nabanggit natin mga nakaraang pag-aaral natin o pag-diskusyon na pwede natin gawing mga shakes na inumin, yung full pack, nutrients na siya, nutrient dense. So, piliin natin lagi yun kaysa doon sa calorie, yun nga, low calorie or more on calorie pero wala namang sustansya. Empty calories. Yun po. Yun yung term na ginagamit natin. So, ayan, basal metabolic rates, kagaya na aking sinabi, 15 to 20% pong bumababa. Ayan, kaya nababawasan ng ating mga muscle mass and yung mga tissue sa ating katawan ay nakikita po talaga, nagiging evident din, kaya nagkakaroon ng pagpayat. So, kasi nga walang din gana. And meron din po dyan yung physical activity, reduce na din, and increase in fatty tissue. Minsan po, ano nangyari sa ibang matatanda? Parang may fat deposit na sila. Minsan, hindi kasi napapabayaan. Or hindi, low physical activity means yung fat naiipon lang. So, that's why, ito yung mga bagay na i-consider natin sa ating pagpili ng mga kinakain. So, kaya ko nang nabanggit, kailangan po mas nutrient dense pa din po. So, sa ating carbohydrates, so, na-lessen na din siya. So, ating napag-aralan yung kahapon, nabanggit siguro po natin yung diabetes, no? Yes. So, syempre, yung ating mga matatanda dyan, prone sa mga ganitong diseases. So, sa ating carbohydrates, since ito yung source ng ating energy, pinaka-chief source ng ating energy, we should choose those healthy carbohydrates. Katulad na lamang na ano po, Ma'am Lady, nabanggit natin last time, yung mga whole foods natin, yung katulad ng, instead of eating white rice, why not choose yung mga brown rice? Mga unpolished rice. So, they are much more healthier to our body. At the same time,
marami pa pong mga vitamins and minerals na kaakibat nito, katulad ng thiamine, which also helps since ng ating mga nakatatanda, prone sila sa dementia o yung mga memory loss. So, it would help as well for them. Kung oatmeal naman, Smiles, ang isa sa natutunan ko sa inyo, ay pipiliin natin yung whole. Hindi yung instant na. So, i-limit natin sa mga process po talaga. So, hindi pala sa mga katatanda, baka mas madaling kainin ito eh. So, it's not an excuse po. So, pwede nating baguhin yung method ng pagluto. Pwede nating mas palambutin pa, maging soft yung ating diet instead na yung normal since hirap tayo sa pagluya and even yung sa ating sa mga gums, minsan pwede nating gawin natin yung mas ma-moist. Kaya, ina-advise talaga yung mga soups, ayan po yung mga ganun pagkain. Then, ayun, so 50% energy should be derived from carbohydrates. So, kagaya ng nabanggit natin, dun sa isang plato natin, dapat at least 1/4 ng carbohydrates or half ng carbohydrates natin and 1/4 ng ating protein at ng ating vitamins and minerals, yung fruits and vegetables natin. So, pagdating naman po ng ating protein, so, since we are encouraging you na yung plant-based proteins nga po, so, andyan yung mga tokwa, i-maximize po natin. Pwede natin siyang gawing isama natin sa soups. So, pwede natin since malambot naman na siya, pwede na kahit yung i-bake lang or roast. So, pwede na po. Since ang ating mga nakatatanda yung kanilang taste buds ay medyo talagang hindi na ganun ka-sensitive, pwede natin samahan ng herbs and spices. Ayan. Para yun naman yung gustong-gusto natin, di ba, ma'am? So, avoid tayo na too much adding of salt since na topic natin last time yung maalat, no? Pwede po natin balikan sa inyong mga nanonood dyan para hindi nyo po ma-miss itong mga ganitong topic. So, pwede tayo gumamit ng mga herbs and spices. But not too much din, syempre. Katulad na lamang ng mga paminta or mga ganitong medyo irritant na sa kanila talaga sa ating mga nakatatanda. Ayan. So, actually po, ang intake po nito is 1 grams to 1.12 grams per kilogram body weight po. So, yun po yung pinaka rule of thumb niya para medyo ma-visualize niyo po kung gaano karami ng protein na kailangan natin sa isang araw. Okay. Ayan po. Para syempre sa ating lipids or fat. So, we always have a choice po to always choose the good fats. Di ba po? Pagdating kasi pag sinabing fats, bad na yan, hindi na yan maganda, tataba ako dyan. Actually, our body also needs the fats, di ba po? And we can also burn that fats and pwede siya maging source din talaga ng energy sa atin. So, merong dalawang klase ng fats, yung bad at saka yung good. So, itong mga good fats, so ito yung basically, saan ito nakukuha? Kayo po ba ay kumakain ng avocado? Ayan. Flax seeds, even yung chia seeds. Ito po ay mga source ng fatty acids, good source po ng fatty acids. So, mapaprovide din po nito yung fats na kailangan natin sa So, ma'am, yung mga binanggit mo, pag good fats, parang lahat pala ay almost galing sa plants. Yes, ma'am. Actually, there are sa animal-based naman po tayo. Pero syempre, mas maganda na din since ito yun ay mas gusto ng katawan natin ito at mas ma-energize talaga. So, and actually, easy to reach na, di ba? So, katulad ng ginagawa ng karamihan, yung chia seeds, nilalagay na lamang sa tubig para kasama na sa kanilang pag-inom or sa mga smoothies. So, even yung ating avocado, ginagawa nating breakfast. Tama. Diba? So, maraming ways. So, pwede pa po nating i-search yan or alamin at i-practice din po, syempre. Ayan. So, sa ating minerals, kailangan po natin ng calcium. So, syempre sa ating pagtanda, sa ating growing old, yung calcium po natin is bumababa sa ating katawan. So, minsan nga po yung iba ay nag-supplement just to supply po itong calcium since hindi po lahat nila, nahihirapan nga silang kumain. So, yun. Pero tayo po, as much as possible or kaya naman na kunin lahat talaga sa mga kinakain natin. So, kunin natin yung calcium. So, ito po, at least 800 milligrams po ng calcium a day yung gusto nating i-reach para ma-sustain. So, unang-una, sabi po dito, to compensate age-related bone loss. Since tayo ay at risk sa mga fracture na banggit niya kanina, Ma'am Lady, no? And yung arthritis, yung osteoporosis. So, itong mga calcium na to pwede makuha sa mga green leafy foods, sa ating mga beans,
So, itong mga to ay mayaman po talaga sa calcium. Wait And lang, ma'am. malunggay. Nabanggit mo, green leafy foods. Yes po. At mga gulay-gulay. So, ibig sabihin ba, ma'am, kahit hindi sila umanom ng, alam mo yun, yung mga pinapainom ng mga supplement or gatas. Kasi sabi nila, di ba, pag matanda, kasi ganun yung lola ko kumbaga sinusuplayan siya ng milk. Ganon. So okay lang na hindi? Depende po, ma'am. Siyempre, you have to consult pa rin yung doctor mo. Yes. If sinabi na ganito yung iinumin. So, let's follow. So, ang gagawin pa rin natin, let's try to do our best na kunin pa din itong mga ito sa natural source na pagkain natin. So, kagaya na nabanggit ko yung malunggay. Rich source siya ng calcium, ng iron. So, napakadaming mga sa gulay-gulay pa lang talagang ito na, let your food be your medicine. Yes, mataas. Yes, ma'am. Mga green, the darker, na kulay ng mga dahon-dahon natin ay mas rich po siya sa vitamins and minerals. Lalong-lalo na sa iron. So, kasi kadalasan sa isip ko, talagang pag narinig ko yung calcium, automatic milk. Yung pumapasok sa isip ko. Pero yung green leafy vegetables pala ay mataas din. Yes po. So, sa mga uminom din naman ng milk, yes, it can be a source. So, ayun po. Since na tayo nga ay pinupuno talaga yung plant-based, so let's try pa rin po itong mga pagkain na ito. Kung hindi naman available yung mga milk natin. So, ito pala sa mga gulay at prutas, makikita din pala itong mga lalo pa na hindi lang calcium ang pwede nila makuha pag gulay. Yun po yung mas gusto marami natin. Pa silang makukuhang nutrition. Yes, ma'am. Kaya yun din po yung advantage na kapag kakain tayo ng gulay and prutas, hindi lang yung hinahanap natin na vitamins or minerals specifically ang gusto natin makuha. Pero parang full package na din siya Kaya yun po yung gusto natin. Ma'am Miles, mayroon ditong mga comments, no? Basahin ko, sige, tsaka para makatulong natin. din. Yan. Sabi ni, nandito si Dr. Bibli Macaya. Thank you, Doc. Ayan. Sir Roland Tenorio Pisigan, Roseline Ramas Moya. Sabi niya, good morning, Ma'am Lady and Ma'am Miles. Hello po, good morning. Si Ma'am De La Peña Tess, nandito din. At saka si Ma'am Yoli Quaitson. Sabi ni Ma'am Tess, may exercise po ako walking back and forth inside the house. Tama po yan. Kasi syempre po, naka-quarantine karamihan sa atin, naka-lockdown. So, hindi tayo pwedeng lumabas. So, gawa na lang para-paraan. Ano nga po yung PPE? Para-paraang exercise. Ayan. Exercise. Yan po ang inyong PPE dyan sa bahay. Andito si Sir Rowell Bungapat, si Ma'am Elsa Guerrero, Troy Bal Mayaan, nandito rin si Shaylee Beverly, hi batchmate, Michelle Billione Salas, stay healthy. Thank you, Sally. At syempre si Engineer Navarro is also watching. Ayan. Wow, sobrang talaga po ang sarap sa pakiramdam na kayo po ay sumusubaybay sa ating napakagandang programa. Yes. Talaga. I-share po natin, i-share natin itong mga ganito. Para hindi din po na tayo lang makatanggap. Tama. Na mas maraming healthy. Sabi, kasi, di ba, this week is about the planet as well. Yes. Kasi nag-Earth Day po tayo ng April 22. So, a healthy person will lead to a healthy family, and then a healthy community, and then a healthy planet. Yes, as a whole. So, gusto natin lahat tayo. Walang ma-miss na kahit isa. Ayan po. So, to be continued, yung ating iron din, and syempre yung ating zinc. Actually, yung zinc po may isang pag-aaral na ito po ay nakatulong para hindi lang po, kasi alam natin pag sa zinc, wound healing, yung repair ng ating mga tissue. Actually, it can also help din po yung ating taste buds. Is yung kasi since na pag tumatanda tayo, yung ating taste o yung panlasa is medyo nalilesen na, no? So, kung kumain tayo ng mga pagkain mayaman sa zinc, ito po ay nakatulong para kahit papaano ma-maintain po natin yung ating taste buds. Actually, ganun din po sa iron. So, deficiency po kasi ang madalas na katulad ng anemia. So, anemic yung ating madalas na nararanasan. So, gusto po natin na makuha po yung sapat na iron sa ating mga kinakain. So, even po itong mga iron ito, parang kapatid po nito is si vitamin C. So, mas na-absorb po na ating katawan kung sinasamahan po ng vitamin C itong iron na ito. Actually, halimbawa po, kayo po ba yung mahilig sa talbos?
Medyo, hindi Hindi lahat. lahat, di ba po? So, Oo. sa ating mga tahanan, kayo po ba nakapagluto na nito? Or kahit yung simpleng boiled, yung salad, di ba po? So, kaya magandang match po ito na yung ating mga talbos, mga dahon-dahon, pag binuboil po natin, so which is rich in iron, then samahan natin ng calamansi or ng tomato, which is rich in vitamin C, mas madali pong na-absorb ng katawan natin yung iron. At the same time, may vitamin Uy, C ang ganda tayo. niya na. Yes, So, po. lagi kong tatandaan, pag may green and leafy vegetables, Magsama dagdagan po ng tayo calamansi. Any vitamin any C vitamin source. C. Okay. Ayan po. So, parang magkapatid po yan. Ayan. So, syempre, ganun din yung calcium at yung vitamin D. That's why, kaya tayo nagpapaaraw. Yung mga lady, na-topic po yun natin ng mga nakaraan. So, magkapatid si iron at si vitamin C, magkapatid din si calcium at si vitamin D. Kaya pala, Ma'am Miles, yung mga baby, sabi, for stronger bones pa araw. Yes. Oh. So, kahit tayo po Okay. nakatanda, let's try to rin pa magpaaraw pa din, 'di ba? So hindi yun excuse na na hindi na tayo magpapaaraw. So yun po. Kayo po nawa ay maraming mga natutunan. So meron pa po tayong mga other tips po, mga practical tips paano po ba natin mapapakain itong ating mga nakatatanda sa ating mga bahay, lolo, lola, yung ating mga nanay at tatay. So kung tayo po ay nahihirapan na sa breakfast, lunch, or supper nating pagkain. So, basically, ma-overwhelm, no? Yung isang hirap naman kumain, masakit, or yun nga, yung wala nang mga ngipin. So, gusto natin yan, pwede pong gawin natin is small frequent feeding. So, halimbawa, yung 3 in 1 meal, pwede natin hati-hatiin. So, sabihin natin may mga snacks, and which is yung mga light din po, na kaya lang tolerate nila ang katawan. So, ayaw din natin nila, syempre, gusto din natin iwasan yung pagsasayang. Yes. Di ba po? Yung Earth Day natin, yung mga ayaw natin itong, syempre, lalo na ngayon, marami na kailangan. Di ba? So, ayaw po natin yung mga waste. Is iwasan po natin. Miles, bago tayo mag-continue, meron ditong magandang comment. Yes. Si Reshilda Mendoza Aquino. Kasi si Ma'am Reshilda Aquino ay isa sa mga naka-attend ng lecture natin dito sa CHIP. Ayan. Kaya sabi niya, natatandaan niya raw po na at the age of 50, hindi na advisable na mag-take ng calcium supplement at hindi na dapat uminom ng milk. Pero sabi niyo na kailangan ng calcium sa elderly. So ayan, kaya i-clarify natin ito. So first, binanggit ni Miss Miles kanina na magkonsulta po sa doktor. Kung meron po kayo pinatake sa inyo na kung ano man klase ng milk yan or supplement, i-consulta nyo po kasi baka may special reason yan. Pero, ang binanggit natin kanina ay yung mga natural sources. Yes. Ayan, kasi sa ayaw at sa gusto natin, punong-puno ng mga nutrients ang mga gulay at kasama na dyan ang calcium, lalo na po sa green and leafy vegetables. So yun nga, yung bok choy, mataas nga daw yun. Yes. At ulitin ko po, syempre, kailangan ko i-reiterate kasi natutunan ko to today. Sige, ma'am. Sabi ni Miss Miles kanina, samahan na din daw po natin ng mga may vitamin C dahil ang iron at ang vitamin C ay magkapatid at ang calcium at ang vitamin D ay magkapatid. So, pag kinain niyo po yan, hand in hand po kasi. kain ng may vitamin C, magpa-araw na din po kayo. So, nakuha niyo na lahat. Yes. Ayun. Kasi kung halimbawa, ang ating, meron nga tayong enough na calcium, pero hindi natin yung vitamin D sa ating katawan, pwede pong tayo maging risk magkaroon ng mga stones, yung calcium oxalate na tinatawag. So, gusto natin is mas ma-absorb yan ng katawan natin. Tama. Or ayaw po natin maapektuhan pa even yung mga kidneys natin or other organs po natin sa ating katawan. Alright, so thank you very much po. Kung meron po kayong iba pang mga thoughts and comments, gusto niyo po ng clarifications, feel free, please. Mag-comment lang po kayo dito and to continue on tuning in, no? Kasi everyday po ito. Yes. Please like our Facebook page para po lagi kayong maging updated sa ating mga live stream and episodes. And syempre, meron siguro sa kanila ng mga concern, o paano yung sitwasyon ko. Syempre, ito pong tinatalakay natin ay for general public. Pero kung meron kayong personal concern, individualized ang kailangan po ninyo, please feel free to connect with our Lifestyle Medicine Department. Ayan, makikita nyo po, below your screen, nandyan po ang kanilang mobile number,
telephone number, yung Facebook page po ng Lifestyle Medicine Department, and pati email address. So talagang by all means, connect with us. And kung meron naman po kayong kagustuhan ng face-to-face na consultation, ang ating pong mga nutritionist ay kasama sa ating telemedicine. Ayan, so makikita nyo rin po sa Adventist Med Facebook page kung paano kayo makakapag-register. Yes, for counseling po. Oo, diet counseling, nutritional assessment, and individualized menu plan. Kayang-kaya po nila yan. Kaya wag na po kayong, ayan, rich na po natin yan. To connect lang po talagang kailangan. Ayan. So, continuation din po sa ating pagpapakain po sa ating mga nakatatanda. So, minsan gusto nila is yung mga finger foods. Or minsan nga since na sila ay nalulungkot na, baka try po natin na sila samahan sa labas ng bahay, kung saan may fresh air. Or after siguro nitong quarantine, pwede tayo mag-picnic sa beach, di ba po? So, there are a lot of ways para sila din po ay makaranas na hindi sila parang OP, out of place na sa buhay, na sila kahit nakatatanda na kaya pa din nilang mag-enjoy. So, sa simpleng ganito is, nabuboost din nila yung kanilang sarili, yung self-esteem nila, at the same time, yung kanilang pagkain din, so nakakatulong din. At maganda nga po, sabayan natin sila as much as possible. So, wag po tayo masyadong magpakabisi ngayon sa ating mga gadgets or sa ating mga pinagkakabisihan. Let's make time with them as well. Tama. Ayan po. So, isa din dyan is serving food attractively for elderly. So, since na sila ay loss of appetite na, loss of sense of smell, yung kanilang panlasa nababawasan. So, why not katulad ng mga bata, like children, gawin po nating attractive po yung ating mga siniserve sa kanila. Marahil po sa mga soups, mga colors, mga vegetables na siniserve natin. So, simpleng ganito po ay natutulungan natin sila para mas maparami po yung intake ng mga pagkain nila. Ayan, isa din dyan is, ayan, nabanggit natin kanina, avoid highly seasoned food. So, it's okay to use herbs and spices, but tansyahin lang po natin din yung dami ng paggamit. So, avoid gas formers, especially in the evening meal, since ang ating mga nakatatanda ay nagkaroon ng pagbabago sa intestinal, gastrointestinal po natin. So, basically, nakakaranas sila ng bloating. So, iwasan po natin itong mga ganitong pagkain, lalo na po sa gabi. Kaya, discomfort yung nararanasan nila. Lalong hindi sila makakatulog kasi feeling mga bloated. Diba? So, ayaw din po natin yung mangyari sa atin. So, let's have these tips din sa lahat. So, hindi lang sa ating mga nakatatanda. Then, avoid any esophageal reflux by letting them sit up, stand, or walk around slowly. So, ito yung pagkatapos kumain, minsan yung parang acid, no? Tayo ay parang dumidighay, pero yung acid na parang umaakyat. So, ayaw natin na sa pagkatapos sila kumain, hihiga na agad sila. Na gusto natin sila i-encourage na sit up muna, straight. Parang minsan yung iba kumakain, gusto nakatayo para baba agad. So, at least an hour or 30 minutes na i-encourage po natin ating mga lolo-lola, sama natin sa ating mga tahanan na huwag po muna agad-agad basta-basta humiga. So, kahit... Tsaka para maka-exercise din sila, no? Konting lakad-lakad sa paligid. Tama. Yes po. Pero alalayan po siguro. Kasi natandaan ko yung lola ko, talagang nung nadula siya, hindi maganda, no? Ang kinalabasan. So, mahina na rin syempre. Yes po. This is the best time na ipakita natin sa kanila yung ating pagsuporta. Kung paano nila tayo inalagaan nung bata naman tayo. Na-miss ko tuloy yung lola ko na malayo. Ayan po. So, ayan, so kanina nabanggit natin yung ni Ma'am Lady, yung tinatawag nating blue zone, no? So, inyo po makikita na sa inyong mga screen. So, ito nga po ay na-feature sa National Geographic or Nat Geo. Ito po ay nangyari noong 2005 or 2006, I think. So, noong una po, there are 5 places po sa ating mga lugar. So, nandiyan po yung sa Loma-Linda, sa USA, ni Kuya. Ito po yung meron din sa Okinawa, Japan. So, these are groups of people na kung saan maraming centenarians or mahabot ng 100 plus yung age na gustong-gusto po natin ma-experience po din natin, no? So, share po dito yung mga secrets nila. Kung ano po ba yung mga ginagawa nila. Kasi,
since na pinopromote po natin, lifestyle, di ba po talaga, is medicine. Ito yung way of life natin. Dito po nakasalalay kung ano yung magiging outcome natin in our later life natin sa buhay, no? So, nandoon po doon sa gusto kong i-share yung sa Luma Linda. So ito po kasi ay medyo mahaba-haba din. So gusto ko lang mag-dwell sa isang group of people. So actually, hindi po may pagkakala na ito po ay grupo ng mga Seventh-day Adventist. So nakita po na ni Mr. Dan Butner, so siya po yung nag-author or nagpasimula po nitong pag-aaral na ito. Kung inyo po makikita sa inyong mga screen, halos 33% po dito ay vegetables, yung kanilang diet. Okay. So actually, pinopromote din po kasi nila at pinapractice po yung pagiging vegetarian. So, 27% po yung fruits, then mga legumes po and soy, ito po yung mga source nila ng kanilang protein. So instead ng ating mga meat, animal. So ito din po ay whole grains, 7%. So kung inyo po mapapansin yung 1% po yung fish, then meat and poultry is about 4% lamang. So, hindi po natin may pagkakila na isa po ito sa mga naging sekreto ng mga taga Luma Linda, mga Americans. So, dito sa pinakita mo na to, ma'am, napansin ko na less yung dairy nasa 10% lang, 1% lang, yung, kumbaga paminsan-minsan lang, yung since mga, itong mga dairy yung na mga ito flesh, po, ay matataas nga po dun sa mga fats, especially kung hindi naman natin ito na-burn, talagang may ipon at may ipon lang. So, kung talaga palang ililesen natin, may impact na kaagad sa ating health. Lalo pa kung dumating yung panahon na wala na, ano? So, magandang inspiration po ito na tayo din po sa ating mga tahanan ay maging goal o maabot din po natin itong mga ganitong achievement. So, since aside sa may rewards nga po na tayo nabalitaan, so achievement din po ito sa ating mga sarili. At yan yung sinasabi ni Doc Linda nung nakaraan. Kapag kumakain daw po ng gulay at gulay ang nakalagay sa hapagkainan, huwag daw malungkot na parang, gulay lang ang pagkain ko. Kasi sabi ni Doc Linda, panalong-panalo daw po sa nutrisyon kapag gulay ang pinili natin. Yes, ma'am. I agree with that. So, napakadaming benefits. So, tayo po paulit-ulit, parang siraplaka na nga po tayo dito, no? Pero, let's practice. Kami po ay hindi po magsasawang paulit-ulit na sabihin ito mga to until you practice it po sa inyong mga sarili. At saka, alam niyo po, naiintindihan po namin kayo na ito po ay isang struggle. Ito po ay may proseso. Hindi yung pagka narinig niyo po ngayon, kinabukasan, nag-change na kaagad yung lifestyle. Ako po, katulad ng shinare ko sa inyo, hindi po ako born into a family na talagang nagpa-practice ng healthy lifestyle. Pero habang tumatanda, habang natututo, nagkakaroon din po ng paraan kung paano ito magagawa. Hindi po ako full vegetarian or vegan, but on the way. So, kayo rin po, hindi pa po uhuli ang lahat. Ako po ay nag-start lang last year talaga, kahit paulit-ulit ko na itong narinig dito, mahirap yung changes. Pero, may adjustment mo, oo, may adjustment talaga. Pero, hindi po kayo nag-iisa at hindi po huli ang lahat. Kaya po natin ito. Yes po. So, ayaw natin na, hindi naman po, imposible din po na overnight mababago natin agad. So, little by little, start with little steps po. And having the decision to do it po talaga. So, inyo din po makikita sa inyong mga screen. So, siya po ay sa American. So, galing din po siya sa grupo ng Luma Linda. Isa siya sa mga centenarians. Yes, centenarians po ito. Actually, 106 po years old po yung naabot niya. So, siya po ay namatay na noong 2011. So, by that age po, 106 or if I'm not mistaken po, So, siya, by that age, 100 plus po, nagagawa niya po pong mag-drive. At kung inyo po nakikita sa picture, yung kanyang pag-exercise po, mayroon po siyang stationary bike sa kanyang tahanan. So, siya po ay pinapractice pa rin po, nag-exercise pa rin po talaga. So, hindi po limitations na tayo ay matanda na, hindi na po natin ito gagawin. So, syempre, with the guidance of sa ating family, and at the same time, kung tayo ay nagpa-consult na sa ating mga doctors, kung ano yung mga pwedeng gawin, ano pwedeng kainin. So, let's practice it na po. Let's gawin na po natin. Katulad po itong isang inspirasyon na ito, na siya ay nakaabot ng ganitong edad, pero grabe yung lakas Miles, grabe itong pinapakita mo. Marunong pa siyang anong tawag yan? Handstand. Hindi naman handstand talaga nakabaliktad, pero wow. Grabe po, So, kayo po ba sa inyong mga tahanan, na-challenge din po ba kayo na gawin ito?
So ngayon pa lang siguro mag-practice na tayo. Oo nga parang ngayon pa lang, kailangan na natin mapalakas yung sarili natin para pag tumanda tayo, at least mas maganda yung ating katawan. O, batiin naman po natin yung iba pa nating mga viewers. Nandito si Ma'am Wilma Rose Mel Umadhay. Nandito si Ma'am Lids Bruel. God bless your program. Thank you po. Thank you po. We really need God and we are asking God's guidance po dito sa mga program na nilalabas natin. Sabi ni Ma'am De La Peña Tess, pakisagot yung mga tanong noong past few days. Sige po. Sige po. Sige ma'am, babalikan po natin yan. Ayan, nagluluto daw siya ng foods niya. Kasi po, ibang meals ng kasama ko sa house. Alright. Sabi ni Ma'am Vanessa Tronsal Valdesancho, I'm a cheaper din po. Yan, thank you ma'am. Na-learn ko po, our food is our medicine. Tama. And not only our food, ano po, yung new start, yung sa food, yung nutrition, exercise, yung water, yung kabuuan talaga ng lifestyle. Even yung trust in God, no? At saka yung temperance, forgiveness, kasama yan Opo. Ayan, continue tayo. So sabi niya ma'am, best friend ko na ang blender in preparing nutritious food. Kasi talagang parang napakadaling i-intake na lang siya, pero full pack yung nutrients. Ayan, Ma'am Vanessa, balikan niyo po yung immune boosters na series po natin last week. At doon po makikita niyo marami din po mga recipes na pwedeng gawin. Pero siguro si Ma'am sanay na siya. Kasi cheaper siya. Best friend na nga ma'am Happy morning din, Sir June Botabara, Ma'am Flor Borseb Harkyo, at saka si Ma'am Ayan Joy Del Rosario, may question daw siya. Sige ma'am, i-comment nyo lang po. So gusto ko din pong batiin si Sir Gabriel Ikala po, kanyang anak, at kanyang asawa po na nanonood ngayon. At salamat po sa mga blessings na inyo pong ipinahatid sa amin. Tama. Maraming salamat po sa lahat ng mga donors, mga partners and friends na sumusuporta po dito sa Adventist Medical Center Manila. Lahat po ng inyong tulong ay talagang malugod po naming tinatanggap at masayang-masaya po kami. Malaking tulong po ito. Thank you so much po sa inyo. Ma'am, mayroon akong Bible verse na i-share. Ano po? So, Psalm 71 verse 18. Psalm 71 verse 18. Even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. So, talagang dito sinasabi na kahit matanda na tayo, kahit may edad na po tayo, marami pa rin pala na pwedeng gawin. At merong responsibility na nakalagay dito para dun sa sunod na generation na talagang ma-appreciate natin. No? Ang sarap kaya na may lolo at lola. Oo, yung mga apo, yung tumatango yung kasama natin dito si Kyle. Kasi talagang close na close yan sa mga lola niya. Ang sarap din, no? Marami tayong matututunan. Actually, sa mga nakakatanda na akala nila nga wala na tayong silbi, parang wala na tayong gana sa ating buhay, parang hinihintay na lang natin yung kamatayan. Pero hindi po natin alam na ang Panginoon may plano na sa edad pala natin ngayon, nasa katandaan, doon pa mismo tayo mas gagamitin. Na sa buong buhay natin, hindi tayo wala tayong masyadong exposure, o hindi tayo, parang walang sense, walang purpose, pero it's never too late talaga. Kaya habang may buhay talaga, may pag-asa. At habang buhay, may purpose na pwede tayong magawa, meron tayong may tutulong. So, para sa mga senior citizen po dyan na nanonood, sa mga nakatatanda, gusto po naming sabihin sa inyo that we appreciate you. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagawa nyo. Pag-aalaga, sa lahat po ng ginagawa nyo up to now. Mga sacrifices. Ang dami kaya na talagang nagtatrabaho yung kanilang mga anak. So yung mga lola at lolo ang nagbabantay. So, parang back to zero ulit sila, ma'am Parang bagong anak nila. So, we really appreciate at sana po ito yung call namin sa mga may lakas ngayon, na may kasamang mga matatanda sa bahay. Sana po ay wag po ninyo silang pabayaan para maging full naman yung kanilang buhay. Kahit sila po ay matanda na, ay ma-enjoy pa rin nila. Yun po yung mahalaga, ma'am. Okay. So,
Hopefully, marami po kayong natutunan. Meron ka pa ba ma'am gustong i-share bago tayo magtapos? Siguro po isang muling paalala at magandang sa atin encouragement po na sa mga ganitong panahon na akala natin nga po ay wala ng pag-asa. Ito po yung mga panahon na mas gawin po natin, mas maging porsigido pa po tayo na magbigay impluwensya sa mga taong nasa paligid natin. So huwag po kayong madi-discourage, huwag po kayong malulungkot sapagkat ang Panginoon po ay laging nandyan para sa atin. So lagi tayo ay may purpose sa araw-araw na akala natin daily routine na lang. So tayo po ay pwedeng makabigay impact po. Tama. So gusto natin magbigay tayo ng legacy. Ito yung magandang iwanan sa mga tao na nasa mahal natin sa buhay o sa paligid po natin. And gawin po natin yung pinaka-best natin upang magampanan po yung responsibilidad na maging healthy po talaga. Yes. Yung mga choices po, nutrition, exercise, lahat po, in all aspects po. Yung lifestyle nga po natin is our medicine. Tama. And alam nyo naman po na kapag prone na tayo sa diseases, marami rin pong gastos na kalakip yan. Yes. Kaya tama po yun, lagi nating palakasin at palusugin ang ating sarili, lalo na po sa panahon ngayon. Alright, Ma'am Miles, can you pray for us? Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, at aming pong dakilang tagapagpagaling. Kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito na muli kami ay pinaalalahanan na ang pagiging matanda ay hindi po ay ito ang ending, Panginoon. Ito po hindi po nangangahulugan na huli na ang lahat. Ngunit ito rin po ay nagiging way para makapag-impluwensya at lalong higit ay maging healthy, Ama. Amin pong dinadalangin na sa aming mga manonood na nawa po ay palakasin ang bawat isa at ganun din naman ay maging healthy at ganun din po ay malagpasan po ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam niyo po ito at kami din po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ay diringgin ito at hindi po ipagdadamot sa amin ang kalakasan na kayo po ay handang-handang ibigay sa amin. Ama, tulungan kami sa aming mga desisyon, lalong higit sa pagiging healthy at ganun din po naman ay patuloy na magtiwala sa inyo at ibigay ang aming mga sarili. Ito lamang po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Miss Miles, thank you so much sa lahat ng shinare mo today. At Thank you din po. natapos na naman po tayo sa isang linggo. Hopefully ay marami po kayong natutunan at aabangan nyo po ang sunod na mga gagawin natin. Marami po tayong Next week, topics no? na pag-uusapan next week. Abangan nyo po yan. 10 a.m. po ulit mula Monday hanggang Friday. So hanggang dito po muna tayo. Magkita-kita tayo ulit sa sunod. Huwag nyo pong kalimutan, lifestyle is medicine. Bye-bye! Happy weekend po! Happy weekend!